balik tayo sa ating vlog. Balik tayo sa nakararapat na issue, yung dapat natin pansinin. Wala naman, ano lang to, parang baga maliban sa mga challenges sa nangyari sa nakaraan, balik na naman tayo sa panibagong challenges ng buhay. Hindi yata malampasan ang dilubyo. Okay, kayo na, kayo ng tunay, kayo na talaga ang pinagpala. Daming beses ko na kwento ang buhay ko. Siguro kagaya din sa inyo na started from nothing. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, si Papa Bot walang kwentang tao. Papa Bot walang sinasabi. Hirap no? Wala pa maliit, masakitin, may allergy sa cold. Nangarap lang kunti, nangarap lang. Kahit maraming mga pagsubok nangyari sa buhay, when I was growing up, nalampasan ko yun. Never ako na lumabas sa aking balat. Never akong nagpasya na yumuko at sumurinder sa mga challenges. Hanggat dahan-dahan binigyan tayo ng Panginoon ng biyaya. Halos lahat ng biyaya binigay niya na. Minsan nga iniisip ko parang undeserved grace, no? Mga grasya na hindi dapat sa akin. Hindi ako spoiled, hindi rin ako masamang tao. All I know, nung maliit pa ako na ako ang pinaka lowly person. Hindi ako nagsasalita. Hindi masyado. Hindi rin ako makwento. Like my father, hindi ko siya naririnig na anong narrative na gusto niya. Hindi ko na experience yun sa tatay, yung kwento ng kwento siya. Wala, tahimik lang siya. Yeah. Tahimik lang tatay. Pero marami siyang ginawang tama. I hope sana kayo rin ganyan. Hindi kayo nagsasawa na gumawa ng tama. May ano kasi parang September 12 ngayon, September 12. Gusto ko lang i-mungkahi. Mabuti na lang kasi parang ayaw kong sagutin ng ganitong status in life na
parang ma-prove ko talaga na may taong talagang mga tao talagang hindi kontento sa kanilang bakuran, hindi rin kontento sa kanilang sala. Gusto nila aklas, magpunta sa kabilang bakod, ngayon lang parang ngayon ko lang na-prove na mayroon talagang taong ganyan. Aside from their dreams, gusto pa ring hindi makontento. Diba, pag once you dream, nagdadasal ka sa Panginoon kung ano ibigay sa'yo, hindi pa kontento. Nandun pa yung kabilang mata sa kabilang bakod. May sala, hindi kontento sa kanilang sala, doon pa rin nakatingin sa kabilang bahay. Doon magtawid bakod, pakialaman yung ibang buhay. Alam mo, hindi ako sanay na gumawa ng katarantaduhan. Ang ginawa kong kasalanan, as it was already in my history, na talagang bugoy. Papabot, bugoy yan. Hindi lang ako nagsusugal, pero sa marunong dumiskarte, ako yun. Marunong dumiskarte sa buhay. Matiisin mula pa nung bata ako. Ganun ang ginawa ko. Nakikita ko kasi sa parents ko, matiisin. Alam mo, hirap ng buhay namin nung maliit pa kami. Hindi siguro kagaya sa inyo na silver spoon kayo. Lahat yata ng biyaya nasa inyo na. Advance kayo. Sa amin hindi. Naalala ko lahat ng kahirapan ng buhay namin. Halos hindi nga natutulog ang nanay ko. Hanap buhay. Hanap buhay. Maituwid yung buhay namin o maiahon sa hirap. Hindi ito biro. Hindi ito biro. Talagang tiniis namin lahat ng anggulo para lang umasinso din kami. We were taught how to behave well, to worship God. Paano rumespito sa mga matatanda? At parang hindi kami tinuruang mainggit. Yung mainggit ka sa kapitbahay. Kaya tingnan mo yung bahay namin. I-attach ko dito yung bahay namin, ha. 50 years old na yan. 50 anyos hindi yan binago.
Ganon ang mukha niya noong 1963 or 64. Hindi kami nag-ambisyon na gumanda yung bahay namin. Kasi sa mga parents ko, simple lang, hindi kami tinuruang mag-ambisyon ng hindi kaya. Sa totoo lang, hindi kami tinuruang mag-ambisyon. Very lowly ang family namin. At wala namang hugot except siguro sa narinig ko na hindi nakatapos yung nanay. Pagkaalam ko, high school graduate silang dalawa. Si Papa, aywan ko kung saan siya nag-graduate ng high school. Hindi ko alam. Mama sa Coronadal High School. Ngayon ang Coronadal High School ay ginawang Coronadal National Comprehensive High School. Naging singer siya. Magaling na mga awit. Naabutan ko pa pag may mga occasion, kasal, ganyan. Mga kasal ka na, always. Siya ang nag-serenade. A cappella, kahit walang accompaniment, kumakanta. Kahit sa simbahan, pinapakanta. Hindi pa masyado uso yung yung organ. Piano organ. Hindi kagaya ngayon. Grabe ang accompaniment, banda. Sa isang simbahan, kumpleto ng instruments. Yun lang buhay namin. Matalino lang yung nanay. Siguro in terms sa pag-awit, magaling siya. Hanggat kinuha siya ng Davao or pumunta ng Davao, hindi ko alam kung sinong kumuha sa kanya doon. Davao City from Marbel. Naging singer siya sa isang radio station. Baga mang-aawit. Siguro, hindi ko alam kung sumasahod na siya. So, sa family, palagay natin mahirap. Both sides. Although si nanay, pioneer sa Marbel, at hindi naman yata, wala lang, ang 12 hectares nila sa harap ng Kapundan, hindi na pakinabangan dahil kinuha ng iba. Naiprinda yata, tapos na lagyan ng titulo ng mga pinagprindahan. Kung sino nakaprint, saan napunta yung lupa namin, 12 hectares. Yung Kapundan na natili ng Kapundan kasi hindi umalis yung patriarch, hindi umalis yung si Sinando. Kasin yun ang lolo ko from Dao Capiz. Tatay naman galing Leyte o galing Danau. Mahirap ang buhay, pumunta ng Leyte. Siguro mas may opportunity. Narinig, pumunta ng Mindanao, kumuha ng, binigyan sila ng 12 hectares sa Banga, Bari 5, at binigyan din ng 12 hectares doon sa Barrio 12 sa Nasi. Mga pioneering, kaya lang hindi masyado nakapag-aral din yung mga kapatid niya, naging guro, naging teachers yung dalawa.
Sa side naman ng nanay ko, parang isa lang ang professional, yung pinakabunso. See? Baga mahirap. Hindi kagaya nyo siguro. Silver spoon kayo, may mga malaki kayong negosyo at kaya nyo mag-aral kahit saan. That was maybe 70 years ago. Yung mga situation ng parents nyo na may kaya. Sa amin 70 years ago, mahirap. Kaya lang, I am lucky na I was introduced to God, na maging isang tunay na anak ng Diyos. Naging mabait na bata, respectful, naging Boy Scout. Yeah. Naging Boy Scout, Cub Scout. Started from nothing. Naging leader ng Boy Scout contingent ng South Cotabato papunta ng Mount Makiling, 1973 to 1974, December to January. At nadala namin ang aking inimbento na mga tutulugan. Nabiyayaan tayo ng skills upang makasurvive kami sa bundok. Ewan ko ano nakita ng scout master na ako ang ginawang scout leader, Boy Scout leader. Ganon. Talagang napakahirap ng buhay namin nung maliit pa kami. Compared sa iba, nasa ano kami, at least kahit mahirap, nasa number 4 kami. Umangat-angat konti. Dahil siguro may lupain sila ni Papa, hindi rin kami nagugutom. Maliit lang yung lolo ko, yung pinanganak sa Danau, mga 4 feet and 5 inches. Basta mas patangkad pa ako, 5'2" lang ako 5'4" I think. Pag ninakawan ko yung height ko, 5'4". Actually 5'3" lang yata ako pandak. Yun na awaan din. Mayroon kaming, habang lumalaki kami, may negosyo kami. Mayroon kaming kunting mama at papa ko may naipundar na hanap buhay. Kunting hanap buhay lang. Hindi masyado malaki. Tamang-tama lang para survival. Hindi rin tayo masyadong ambisyoso kagaya ng aking mga magulang. Wala lang. Casual lang na dream boy. Hindi naman excessive yung dream natin Not so ambitious enough. Although deep in my head, gusto ko ring makatapos ng pag-aaral kung pwede lang. Hindi ko alam kung paano. Gusto ko lang makatapos ng pag-aaral kagaya ng iba na nakatapos din doon sa aming baryo.
kako, kahit na anong kurso lang, basta may hanap buhay. Hindi tayo masyadong ambisyoso. Ito ang history ko ulitin ko lang to dahil hindi ko maisip lahat anong narrative na sasabihin ko yeah. So, nevertheless, diyan tayo papunta. Magsasabi lang ng totoo, hindi masyado ambisyoso na narrative. Tama-tama lang na ma-review, maikwento yung nangyayari nung maliit pa kami hanggang ngayon sa kahirapan ng buhay. Yeah. So ganun yun. Talagang hindi tayo pinanganak na silver spoon. Although sabi ko ika number 4 kami. Sa range ng 1 to 10 sa pinakamayaman, umabot din kami sa number 5, number 6. Aywan ko kung nakaabot kami ng 7/10 dahil sa negosyo namin. Ano lang, simple na hanap buhay lang yun. Buy and sell lang uso dati You buy corn, you sell corn. You buy palay, you sell palay. You dry them up. Pag natuyo na yan, pwede mo nang ibenta mas mahal. Kaya may dryer kami sa bahay. Proud to say that na pinag-isipan niya ng tatay ko, silang dalawa, kung anong dapat gawin habang binubuhay ang family namin. 3 kami nag-aral, magkapatid, nang tama. Yung panganay, ewan ko anong ginawa niya. May mga ambisyon din siya, pero hindi niya masabay-sabay lahat. Gusto niyang angkinin lahat, kaya magka-problema talaga pag ganun. Wala kang patience. So ang life is patience talaga. Know your limitation and just go beyond that limitation. Technique ng isang yan, ordinary na tao. Pero kung super bright ka, lahatin mo na. Baga sa Ilonggo, tudlo hakop. Pag nag-ambisyon ka, gusto mo angkinin na lahat, sa'yo na lahat. Ikaw nang panalo kaagad. Parang you don't know how to stay at the bottom and start your journey upward. Ayun, may ganon mga tao So kaming 3, bunso, ako at saka ate ko, 3 kami, nag-aral dahil may kaya konti sa Cebu. Pero naalala ko nung paalis na kami, dahil ang eroplano nasa Surala lang, from Banga. Yung airport nasa Surala lang. Umiyak yung tatay ko. Hindi ko alam bakit siya umiyak. During the time, hindi ko pa masyado maintindihan ang kahirapan ng buhay Siguro ngayon na-analyze ko, hirap magpaaral dahil lahat ng negosyo utang, lahat ng properties utang. Upon the mercy of God, na hiram bayad, walang tunay na kayamanan.
Umiyak yung tatay ko, totoo. Narinig ko, ganun talaga iyak niya. Grabe talaga, sabi ko. Siyempre hindi ko ma-feel yun. I was not able to measure it, and I did not put my feet into his shoes. Yun pala, na during that time siguro na-realize niya college kami, kailangan suportahan at hindi pwede magutuman yung mga bata doon. Yan. Umiyak siya. Although ano yan, during that time 1970s 1970s. Barangay official yan, si Papa. Matalino yan. Hindi yan kumikibo. Kaya lang, pag nagdiskurso, ang galing. Magaling magsalita sa stage, parang ako. Pero sa kanya, may punto. Sa akin, walang punto. I just hit anybody. Parang si Uncle Digong. Magaling yan talumpati yung tatay ko. To think ha, undergrad lang yun. Hindi masyado yun nakapag-aral. Kaya lang magaling mag-English yun. Parang abogado. Ganon. Umiyak siya. So nakikita ko pala, nung ako na rin ang naging tatay, buti na lang swerte ako. Bakit swerte? Sabi ko, mahirap magpaaral, kaya lang naswertihan ako na hindi ako naging vegetable. Na-aksidente ako eh. Nahulog ako ng heavy fall sa aking batak sa solid ground, solid pavement, solid concrete cement floor. So masakit ang aking puwet at masakit ang buttocks. First 5 seconds masakit sa buttocks at may sakit sa baywang at may shooting pain papunta sa leeg. So nagka-whiplash pala ako. Kaya pala masakit ang leeg ko pag ako nag-drive post accident. Pina-MRI ko, may slip disc herniation, disc herniation sa aking leg. C3, C4, C4, C5. Buti na lang hindi ako maparalyze. Physical therapy Davao, Marbel, Jensen, para lang hindi ako maparalyze. Namamanhid ang aking paa hanggang kamay hanggang ngayon. Paa, kamay, namamanhid hanggang ngayon. Ganun. Swerte pa rin ako. Siguro yung panganay ko during may accident second year high school. Akalain mo pag kung na-paralyze ako, hindi ko maparalan ako. Just like my father. Siguro sa tatay nanay ko, ang dasal nila healthy lang sila.
para mabuhay lang kami. Healthy lang sila. Kahit papano, gawin nilang lahat. Pakapal ng mukha. Pero hindi umabot dun sa kapalan ng mukha. Healthy sila, nakapaghanap buhay sila ng tama. Kasi minsan, pag nanay ka, hindi mo matiis anak mo, utang ka ng utang, walang bayad-bayad. Maraming gumawa yan. Hindi umabot ng ganun. Oh, tiniis nila. Nakita ko nung nag-graduate na ako sa Beles College sa Cebu. Mong tuwa sila, oh. Support by everybody. Talaga. Graduate ng anak ko, mayaman na. Kaya lang, during that time, nagtatanong ako, mahal ang medicine? Naku, namutla si nanay. Kasi sa Beles College, ang katabi, the same owner, the same building, Cebu Institute of Medicine yan, CIM, sa Cebu City. Iniisip ko kasi, medtech. Hindi pa man ako ready maghanap buhay. Hindi pa ako ready maghanap buhay. Nakita kong support ng parents eh. Medyo able-bodied pa, malakas pa. Nagtanong lang ako. Ganito yata pagkatanong ko eh. Mahal ang medicine? Sa tanong na yun, namutla ang nanay ko. Ay, sabi niya. Baka may balak pa mag-aral to. Pinatuloy ko ang pag-aral. Entrance exam ako sa CIM. Talagang milagro. Pumasa ako sa exam. Pumasa ako sa CIM. Natanggap ako. During that time may mga bisyo na ako. Naghahara na sa mga boarding house kasama yung banda. Acoustic. Tatlo kami, kahit nasaan boarding house na may chicks. Kanta doon, kanta. Hanggang magdamag, pangharana kami ng mga boarding house. Buti hindi kami hinabol ng mga lalaki doon. Yung mga nangliligaw din sa chicks. Doon sa dorm ng St. Mary's, sa may San Carlos. Ano ba yung nakalimutan ko? St. Mary's, sa harap pala ng Beles. Nandun si Nanit Pinggoy nakatira. Hala, kanta kami doon. Nandun sa 4th floor. Sa, hindi ko na malala yung dorm sa St. Therese ba yun? Sa may San Carlos University. Parang St. Therese eh. Ayun. Sa 2nd floor lang yung mga chicks. Kanta kami sa baba. Gusto din nila. Tapon sila ng papel. Pak. Request. Songs request. Saka napabarkada ako sa, hindi ba iwasan eh, mga kapitbahay mo, mga asungot din. Asungot, grabe. Ganon wala agad. Akala ko si mayaman, hindi pala. Akala ko lang mayaman kami, hindi pala. Hindi ko na. Basta ang alam ko, kaya pala ng parents. So grabing stress nila, no. No, nakatapos na ako sa medicine. Happy lahat. Oh, 2 diploma ko nung natapos ako ng medicine. Oh, 3 kami. Ako, misis ko, dahil nag-asawa ako ng maganda eh. Hindi matiis. Nagkaanak ko. Pag-graduate ng medicine, 3 kami may diploma. May isang bata. Yan, si JR. Yan. Alam ko tiniis ng parents yun kasi mayaman. May reklamo? Mga properties namin dandahan binibinta. truck, ayan. Binta ngayon ng 10-wheelers, ibibinta ng GI, ibibinta yung mga weapon truck. Buti hindi na ibinta yung mga lupa. During that time, naibinta yung lupa, to tell you, yung nagkasakit na yung mga matatanda. Kung pwede pa lang i-preserve ang lupa eh. Last recourse para lang mabayaran yung parang idugtong sa health. Idugtong na humabang health. So we strive for money and then spend that money to prolong our life.
to no avail. Mahaba tong history ni Papa Bob. Hindi ko maisabi lahat. Ngayon, nahulog ako, masakit ang likod, nag-anesthesia since 1997. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Hindi ako makatakbo, hindi ako makatayo ng matagal, hindi ako makabuhat ng mga bagay na mabigat. The only requirement or recommended exercise is freestyle swimming and brisk walking. Wala nang ibang exercise. Wala na. Never run. Do not run. Hirap, no? Trabaho lang, upo, higa, Williams exercise for 27 years until now, 2024. Yan ang ginawa ko. Hanggang yun, ginagawa ko yung Williams exercises sa bedside bago tumayo. Kaya kung hindi ko gawin yan, manhid ang paa para hindi ko magalaw. Napakasakit na ang likod. Sorry, may ubo ako ngayon. Too much cold. Umamon eh. So yan ang buhay ni Papa Bot. Grasya lang. Hindi naman natin inisip na magkaganito ako narrative. May mga challenges lang kasi na ayaw ko nang tumahimik. Salamat sa Facebook at saka YouTube. At saka sa USB. Dahil nakasave ito sa USB. Itong lahat to nakasave sa USB at saka sa CD. Yan. Ang USB, invention ng Jewish people. Buti na lang mayroon ito. Ano ko lang, hindi tayo lumaki sa kalokohan eh. I go to church regularly. I listen to preachings online since then until now. Respeto ko yung sinasabi ng mga pastors, mga pare. Hindi ko na kailangan pang mag-isyo laban sa kanila. May mga tao kasi nasa pulpito hipokrito. Kunwari sila na ang pinakamaganda, pinakamagaling na tao, mga deceiver. Kaya ingat din tayo. Ingat tayo. Ako mismo, tanungin nyo ako, I don't want to commit mistake anymore. Mula nung binigyan ako ng pagkakataon na magbago. Kasi kung hindi ako nagbago, wala na ako dahil siyempre naninigarilyo, hininto ko. 1991 June 12, last stick. Until now, kahit na isang pop ng cigarette. June 12, 1991, nung ipinanganak ang aking bunso, sabi ko, Lord, tama na, magbago na ako, mamamatay ako nito. 91, 4 na ang anak ko, tapos mamatay na ako. Sino naman ang magtulog sa katabi ng misis ko? Ibang tao na. Parang biro pero totoo yan. Parang sabi ko, tama na yung sigarilyo. Lumalaki na yung mga anak ko, kawawa. Yung misis ko umuubo, ako hindi. Second hand smoke.
inom. Hininto ko ng 2010 nung nakapasa si Badet, yung aking third child na babae, pumasa ng nursing. Sabi ko, Lord, salamat sa grasya, ayaw ko nang uminom. Mula nung July 10, 2010, hindi ako nakainom ng isang kutsarang beer. Hindi na. Much more sa aking hanap buhay. I never did wrong na mag-shortcut ako sa anesthesia. Never. Kahit walang ibabayad yung pasyente, wholeheartedly, seriously helping my patient. Maawa ako, ha? Maawa ako. Dapat mabuhay siya. Walang shortcut. Just like parang Panginoon ka, hindi naman Panginoon. Ibigay mo lahat ang tama para sa tao. Para wala kang bad conscience. Magandang konsensya mo na you did your best. See? Dahil yan ang gusto ko na mangyari sa aking family. Kaya na gumagawa ko ng ganito dahil may mula nag-practice yung aking panganay ng 2015, daming inggit. Hindi ko tinuturo yan sa mga bata na gumagawa ng anomaly. Magaling yung bata. Oh, magaling. Matabel. Marunong yan. Maging maganda na magaling na advisor. Cum laude, top notcher. Sa diplomate at saka sa board exam. Yan, hindi yan labas sa top 20. Nandyan yan sa 11, 12, top 10. Cum laude yan. Asawa niya, cum laude rin. Ganun yan. At hindi pagyayabang. Lahat ng stages ng aking pag-aaral, umiinom ako na malakas para maging bobo. Kasi pag bright ako masyado, mayabang. Yan. Inom para maging bobo. Yun lang. Mga anak ko naman nag-triathlon para maging para mapagod. Matalino eh. Para mapagod lang mag-triathlon. Is check up ng 40 patient every day para lang mapagod kasi matalino. Hindi, joke lang. Gumawa ka ng tama. Pagalingin mo yung mga pasyente mo. Word by mouth, kakalat yan. Oo. Dito ako nag-graduate sa Marvel. Mrs. ko dito rin. Uncle niya, Agreda. Marami kaming kaamag-anak. May simbahan kami. May high school kami. Taga rito kami. Anong problema nyo? Bakit kayo inggit na inggit sa amin? Prangka lang. Joke lang. Huwag na yung inggit, chong. Hanggat sumbong-sumbong pa kayo dun sa taga Jensan, umabot sa Manila. Hanggang ngayon, bumalik 2024. Nawala na nga 2 years eh. Di ba? Hindi ko tinotolerate yung anomaly. Pati yung ibang tao diyan na doktor na kalaban nyo, pinapartner nyo sa amin, hindi namin alam because we don't look at the other side of the fence. Ayan o, fence yan o. Ayan o, sinisilip nyo pa kahit kunting butas yan. Hindi nyo na property yan. Loko-loko nyo. Gumagawa lang ako nito para to express my disgust again. Hindi maganda yung ganyan na issue. Marami yan kakilala at magaling yan. Kagaya ko. Oh, sinasabi na hindi ako marunong mag-anesthesia. Joke lang. Pero pag hindi kaya ng iba, ako, isang tusok lang, kaya ko yan. Hanggang ngayon. Kahit na 5 years na ako hindi nag-anesthesia, kaya ko yan. I can see through my fingers, the structure. Kung mag-spinal ako, I can feel it. Kung dura mater yun, I can feel it until now. Kahit na bago ang karayom, I can feel it, the puncture of the dura. And I cannot afford to go beyond that kasi may dura na. Alam ko yun. Yabang.
Ah, may issue na naman. Hindi naman kami mayaman, hindi naman kami, we started from nothing. Yung bahay ko diyan sa Usita, retirement yan. Retirement yan namin. Fully paid yan dahil kung mamatay kami fully paid. Anytime today. Sa akin retirement tok-tok. Aking mga invention. Masaya na ako ng konting ano lang. Kunting bagay masaya na ako. Siguro sa inyo haba ng ano nyo threshold, mataas ang at matayog ang inyong pangarap, hindi kayo makontento sa kunting bagay, maliit na bagay. Ako hindi ako marunong magbihis, isang pantalon lang yan, isang design, itim, cargo pants galing Lazada, isang design lang, para hindi na ako magpili-pili pa ng mga malibais ba dyan o anong mga mahalin. 350 pesos lang yung pantalon ko. Siguro ngayon mga 700 na. Ito lang, oh, yan. Itim lang yan palagi. Itim ang kulay. Cargo pants. Umarangkada pa naman ang inggit ngayon. Okay lang. Kahit saan tayo umabot. Baka gusto nyo rin magka-problema. Ito hindi naman problema namin to. Problema nyo yan eh. O, kayo na mag-initiate eh. Lalaban kami kung saan tayo hahantong nito. Kung nagka-problema kayo sa hanap buhay nyo, hindi namin yan problema. Wala naman kaming ambisyon na iba, wala. Simple lang ng buhay namin. Inggit pa kayo. Kaya sabi ko, hindi yata umaalis yung mga challenges. Ayan, nadidil ko ito ng 7 years, from 2015 to 2022. Nadil ko yan. Hindi ako lumabas ng balat. Ngayon lang napag-isipan ko para klaro. Ano ang palagay nyo sa amin? Scammer? Maraming pinagaling, maraming nagbalita na magaling. Noon pa eh, punong-puno ang Arellano eh. Punong-puno yan. Sabi nga ng kaibigan ko na nurse galing sa doon sa malaking hospital, Tagalutayan, sabi niya, grabe ang pasyente ng anak mo ba? Ang daming nakapila sa labas. Anong anomaly dyan? Baka kayo ang gustong gumawa ng anomaly, o kahit na anong gawa niyang gawa at ano nyo, hindi kayo umaangat dahil may bad motive kayo hanggang ngayon ginagawa nyo. Mas hindi ko kayo maintindihan kung anong klaseng tao kayo. Professional kaya kayo, di ba? Kasi mga muro hindi makagawa nito, pasulat-sulat pa kayo kung ano-anong mga issue nyo. Magpakilala ka lang sa akin, bibigyan kita ng 1 million. Kung ayaw, hindi ka magpakilala, wala kang 1 million. Oh,
Pakilala ka lang sa akin kung sino ka. Kahit na 10 kayo dyan, kaya ko isang 1 million kayo, bayaran ko yan. Oh, do not challenge me. That's my love gift to you. I will give you 1 million thanks each. Luhukon nyo talaga. Bagay, may Panginoon naman. Ay, lumaki ako sa simbahan. Talagay natin, lumaki din ako sa inuman. Mga anak ko yan, wala, aral lang yan. At hindi ko tinuruan ng katarantaduhan yan. Ayaw ko, hindi ko maikonsinti yung mga kalukuhan. Ang inggit nyo, ang hindi ko maintindihan kung sino nagturo sa inyo. Pasimba-simba pa kayo. Wag na. Oh, saan ako ngayon? Bibili lang ng turon dyan, oh. Yan, turon yan, harap ng ano, Ching at saka Mangguryo. Yan, Mangguryo, oh. Yan, lunch ko na yan. Turon, saging, lunch. Oh, umaga kanin. Tapos wala na, brunch na eh. Brunch sa umaga. Tapos sa tanghali, ano na lang, turon. Wala na, tapos na. Buhay na, buhay na. Hindi kami ambisyoso, Chong. Hindi nga ako nagbabakasyon. Pag gumagastos ako ng bakasyon, hindi ako maka-afford ng bakasyon. May nag-sponsor sa akin. Hindi ako ambisyosong tao. Contented na po ako. Hindi ako ambisyosong tao. Mag-ambisyon ka, patay ka bukas. I mean, kahit na sino ka pa, mamamatay ka rin eh. Oh. Kahit bilyonaryo, namatay lang, puro hugot. Billionaire, DBL, BDL, Bravo Delta Lima, billionaire, deprived of liberty. Mayaman siya, marami siyang hugot. Namatay siya. Puro banal ang iniisip namin, hindi kalukuhan. Kayo mga santong kabayo, banal na aso. Wag na. Wag na tayo maglukuhan. Ito naka-record to, hindi ko tanggalin to hanggat walang may magpetisyon. Hugot ni Papabot. Inggit, inggitiro, parites, marites. Wala na. Okay, bahala na kayo dyan. Ulitin ko ha, mag-cum laude ka muna, top-notcher ka sa board, diplomate exam, yung studies mo sa subspecialty mo, world class, na i-report mo sa World Congress. Yun muna, bago ka mainggit. Di ba? Oh. Joke lang ito lahat, joke lang. Kayo seryoso kayo eh. At least mayroon tayong napag-usapan ngayon. Tama lang kasi inaantay ko lang ang ganitong pagkakataon. Puro kasi ko international na mga events eh. Iba ang pagkatao ko eh. Sinasabi ko hindi ako matabil. I don't talk a lot but I have reserved something for you. Pag magkamali ka, titirahin kita. Wala itong atrasan. Hindi naman ako matapang. Pinairal ko lang ang justice. Maraming mga kalukuhan dyan na ginagawa. Sige, tirahan ko rin kayo. Gagawa nga kayo ng ganito. Tapos tawagan kita, mag live tayo sa Facebook. Sagutan tayo. Or sa forum. Punta tayo ng television or sa radio. Doon tayo magdebate, okay? Sige, subukan natin. Sabihin ko na kung talo ako. At hindi ko rin sabihin na panalo ako sa'yo. O sino ka.